Binigyang linaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang impluwensya ang mga kakandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa mga magiging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Hindi, masasayang lang po talaga yung pangako sa inyo, aasa lang po talaga kayo. Wala po. DSWD data lang po ang tatanungin. DSWD personnel din lang po ang makakapag-assess po sa inyo, hindi po kahit sinong kandidato. Isa lamang ito sa mga paglilinaw na pahayag ng DSWD hinggil sa mga patakaran at proseso ng mga benepisyaryo sa 4Ps. Isa pa sa mga nilinaw ng ahensya ay ang 7 years limitation ng mga miyembro na kung saan magsisimula ang bilang ng limitasyon sa taong 2019. Ang limitasyong ito ay pinatupad alang-alang sa pagbibigay ng tsansa at slot sa ibang mga mahihirap na mapabilang sa programa. Samantala, sinabi naman ni Director Gemma Gabuya, National Program Manager ng 4Ps, ang iba pang mga dahilan ng pag-graduate ng mga miyembro. 761 next year, wala na siyang 0 to 18 years of age na anak, na bata. So, they will exit from the program. Kaugnay nito, nagkaroon ng reassessment ang DSWD hinggil sa status ng mga benepisyaryo kung sila ba ay kailangan ng mag-graduate o mananatili pa sa programa. Parang, kaya there are a lot of notions, diba? Dole out, nagiging tamad, diba? Pati wala nang nagpapakasambahay, sinisisi sila sa 4Ps, wala nang nag-aano sa farm, sinisisi lahat sa 4Ps. So those are all the notions. Dahil dito, nagkaroon ng batas noong 2019 na nagbigay diin sa social case management kung saan may nagaganap na house-to-house monitoring upang masala ang mga karapat-dapat na maging miyembro. Dagdag pa rito ay mayroon ding turnover ceremony sa graduation ng mga 4Ps beneficiaries kung saan kasabay nito ang pag-welcome sa mga bagong benepisyaryo upang matiyak at makilala ng mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan ang mga miyembro sa kanilang sinasakupan. Ang programa ay may kaakibat na iba't ibang level ng mga benepisyaryo kung saan pinangungunahan ito ng level 1 o ang survival status kung saan ang mga napapabilang dito ay ang mga poorest of the poor kung saan ang mga ito ay hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Samantala, kabilang sa mga na-retain o bumalik ay ang mga vulnerable families na hindi pa umano handa na kumalas sa tulong ng programa at sila ay nahahanay sa level 2 o subsistence households. Habang nasa higit na 300,000 benepisyaryo naman ang mga graduate na sa programa kung saan sila ay nahahanay sa level 3 o self-sufficient households. Sa kabilang banda, mayroon ding financial literacy modules kung saan nakapaloob dito ang mga tamang paraan kung paano i-budget at gamitin ang kanilang benepisyo. Ito ay upang maipaunawa sa mga miyembro na matutong isaalang-alang ang mga esensyal na pangangailangan. Halimbawa na rito ang mga sustansya mula sa mga pagkaing dapat na ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak na imbis na ilaan ang matatanggap na tulong pinansyal sa mga fast food ay dapat maging praktikal at wais sa pag-manage ng kanilang budget. Dagdag pa rito, ang ahensya ay nakikipagtulungan at ugnayan sa ibang ahensya at kagawaran gaya ng edukasyon at kalusugan. Sapagkat ayon sa DSWD, hindi kaya ng ahensya na tugunan lahat ang mga ito ng mag-isa at kinakailangan ng tulong ng ibang ahensya upang mas maging epektibo ang pagtugon sa mga suliranin, partikular na ang problema sa kahirapan. Sa kasalukuyan, naabot na ng ahensya ang 4 na milyong target na mga benepisyaryo ngayong taon. Sa pagtatapos, ang ahensya ay magkakaroon ng Memorandum of Agreement o MOA sa DILG at COMELEC. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.